Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini sa buong week na to? Pwedeng nangyayari na tong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging rating, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka aliman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon niya. Ay. Ang sad nung tatlong cards, oh. Ito maganda. Ito may drama daw, no? So more like jealousy lang to o sneakiness, either matutuklasan o intuition lang to na may kutob ang isa sa magkarelasyon, na may someone new yung isa sa kanila. Kaya yan, in pain. Actually, mag-uusap pa sila dito. Kaya lang ito na siguro yung final outcome. Either mag-uusap o magkakaayos pa, pero ito na nga yung final outcome. Ibig sabihin, sa hiwalayan din ang bagsak ng mga yan. Dahil nga sa jealousy, whether natuklasan o intuition lang. Basta may jealousy dito. At relationship reading to. Okay? Hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. Yung iba lang sa inyo. So, ito yung possible zodiac sign ng person o partner ng Gemini sa reading na to. Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces o Sagittarius. So, nandito na siya. Yung Sagittarius, ito na yun, no? Double emphasis na may Sagittarius. Malaki dyan Sagittarius. Kung hindi man tumama sa inyo tong reading, edi baka tumama to sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. So ito yung zodiac sign nila. Ang possible zodiac sign ay Sagittarius na naman. Scorpio, Sagittarius ulit. Kanina pa yun umuulit-ulit. Ay, teka. Ito pala isa lang. This time, dun sa kakilala idol o someone na malapit sa inyo, ang umulit naman dito ay Scorpio. Ay no, Scorpio. Kanina Sagittarius. Sag. Eto Sag ulit. Hanggang sa kakilala, Sag pa rin. Pero sa kakilala, malaki chance ng Scorpio. Yung clue pa natin isang deck, ito. So yung clue natin, same instruction. Kung di tumama sa inyo, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So
So, may someone na pula ang buhok. Literal na pula. O, purple, burgundy, red. Yun na pala yung pula. Or red. So, anong hahalera sa red? Mga orange, ganyan. Orange ang buhok, reddish brown. Ganon. Sabi someone na ganyan ang kulay ng buhok. Maputi. Oval ang shape ng mukha at may kaedaran na. So pag ganitong may edad, mga 60. Mga 60 na yan pataas. So again, ulitin ko. Kunin nyo lang ang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kuha tayo ng ibang deck. Ito naman. Tabi ko na itong isa para may ibang energy. Masyado palang tagilid. Ayan. Nung nakaraan kasi sobrang laki nung deck ng card. Ayun, maliit na. Nasanay na ako na sinasagad ko hanggang dito. Sa sobrang laki. Ano to? So may someone na nagko-contemplate. Bakit nagko-contemplate? Kasi no contact sila dito. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi kung nangyayari na to, no contact pa rin sila. Okay. Natatamaan ng reading na to. So para dun sa mga Gemini na no contact na sila ng person of interest nila. No contact na sila habang pinapanood nila tong video. Ganun pa rin. Okay, sa buong week. Ngayon, kung di pa nangyayari, di beware sa possible chance ng problem sa communication. Bakit kaya? Sabi natin, anong pwedeng cause ng problem sa communication. May kinalaman sa something from the past. Parang nangyari na to sa past. Ayan, naging 4 pa tuloy. Tatlo lang sumobra. So 4 na. Ano yung pinaka-reason kung bakit magkakaroon ng no contact? Ang dating sa akin, may ano kasi tayo, deception card kahit dito nakalagay deception selfish. Ito nostalgia, memories. Ano ba yung senaryo kanina? Parang magkadikit lang sila. Tingin ko magkadikit sila kasi dun sa 5 of Swords, deception din yun, di ba? Kaya lang mild. Nandun pa lang sila sa beginning phase ng landian o flirtationship. Tingin ko magkadugtong. Yung
una at pangalawa to na reading. Kumbaga, ang pinagsiselosan dito ay ex. So may someone dun sa mag-lovers na nag-reconnect sila nung ex niya. So ang dating sa akin, mukhang totoo yung intuition ng babae. Wala pala tayong gender, no? Kung sino man yung nakakakutob na may something wrong. Kaya nga niya nga inaaway eh. Kasi feeling niya may something dun sa jowa niya at ex niya. O napaniginipan niya siguro. O nahuli sa cellphone, sa social media, o sa akto na nag-reconnect sila nung ex. Yung jowa at yung ex. Ngayon, pinagselosan niya. Tingin ko, mukhang may something talaga. May something wrong. Totoo. Tingin ko, totoo yung kutob. Nandito na kasi yung damon eh. So, mukhang totoo yung intuition nung kung sino man yung nakakakutob. So, nandito na yung baliktad na Nine of Cups na para bang kaya lang naman niya nagawa yun na mag-reconnect pa sila nung ex. Kasi mistake nga. Mistake lang yon. Pero alam niya sa sarili niya, capable siya sa pag-commit ng mistake. Pero ginawa niya pa rin. So kaya niya ginawa, either piniperahan niya yon. Pero landian pa lang eh, di ba? Piperahan niya pa lang yung ex na yun. O kung dito ex ay, kung dito literal na ex-partner ay ex-crush o friend. Kababata, ganun. Kababata o matagal ng friend. Either kaya niya pinapatos yun o nilalandi. Ay dahil gusto niya perahan. Oh, bored na siya. Bored na siya sa relasyon. Para bang tingin nung nagloloko eh walang future sa connection nila noong urig. Parang pinanghinaan siya ng loob ba sa future ng connection nila noong urig. So then, isa lang yung kwento. Hindi ko na yan ika-clarify kung ano yung zodiac sign. Hindi, isa lang eh. So, punta na lang tayo dito. Ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. Oh, dalawa oh. Oh, ito ang gift na matatanggap ng brunette na to. So, ang tatamaan ng reading natin ay babae. Babaeng brown ng buhok.
Kaya lang brown din ang skin nito. Kundi brown ang buhok ay brown ang skin. Morena. Yung gift na matatanggap niya ay soulmate. Lalo na kung siya ay single. O ayaw niya na sa jowa niya. So yung chance na makita niya yung soulmate ay nandito. Oh. Sa week na to, may chance na ma-meet niya na to finally. O dumating sa buhay niya tong soulmate. So again, darating pa lang tong soulmate ngayong week. Okay? Kung dumating na, hindi pa siya yun. Kasi darating pa nga lang. So, paano darating? Eh, di ma-meet pa lang. O, bigla na lang magme-message. All of a sudden. Gusto makipag-reconnect. O, gusto makipag-friend. Maging friendly. Isa na lang. Last spread. So ngayon, lalaki naman, maputi. Ano to? Dalawang lalaki. Makita ang ulo ko. Eh di tatloy na natin. Walang subject eh. Anong subject dyan? Para silang lalaki. Oh. So sa case na to, pwedeng LGBTQ to. Man-to-man relationship. Yung isa maputi, isa moreno. Pwedeng yun nga. Magkain-laban. Pero, kalayo sila sa isa't isa. So, pwedeng ano to, online dating. O pwede rin namang hindi sila LDR. Pero for some reason, magiging LDR sila kasi may someone na magta-travel. Kaya mapapalayo sila sa isa't isa kung hindi man sila LDR. Okay? May someone na magta-travel kaya mapapalayo. O literal na online dating. Pero, pwede rin to sa babae. Kung extrovert. Okay? So, kung extrovert, yung babae, may mamimit siyang kapwa niya extrovert. Pero again, sa pagitan to ng maputi at maitim na mga tao. So yung kinukwento ko ngayon ay single. Para silang single. Mamimit siguro sa social media kasi long distance to. More like online dating. Kaya may distance. Anyways, basahin ko lang tong part na to. Kunin nyo lang ang info. Nasa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice na for the whole week. Magnetism. There is a gravitational pull to each other. Unexpected connection. Opposites attract. Best friend. Friendship is vital to your romance. Feelings deepen and blossom. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.